Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at sa mga kapwa ko taga Sub-Saharan Mindanao, maying hapon sa inyong tanan at sa mga kapwa ko OFWs around the world. Hello, good morning. Pag-uusapan natin itong balita ng ABS-CBN na transshipment na ba daw ang Pilipinas ngayon ng ipinagbabawal na pulboron or shabuyas. Bakit? Ayon dito sa balita ng ABS-CBN, sangkot umano ang isang transnational drug syndicate sa kakasabat sa mahigit 1,000 kilo ng hinihinalang shabuyas na palutang-lutang sa karagatang sakop ng Northern Luzon. Bakit laging ganyan? Bakit laging dyan, no? Hindi lang Luzon, doon banda sa kanila Martin Romualdez. Di ba palutang-lutang doon kung saan involved ngayon ang administrasyong Bangag, doon may maraming lumulutang na shabuyas na nasabat din ng mga mangingisda. Laging mangingisda ang nakakasabat, no? Lumulutang na ano. Ilang beses yun, dalawa di ba doon sa Leyte. Itong mga nakaraan dito sa sa Luzon na nga, no, dyan sa lugar ni Bongbong Marcos. Doon na talagang sumuko na yung mga shabuyas. Sila na talaga dahil sa bloodless war on drugs ni Bongbong Marcos. Natakot yung mga shabuyas na bulto-bulto, no? Nagkakahalaga ng 66 billion pesos. Abay, lumabas sila sa karagatan ng tawag dito, Ilocos Norte at palutang-lutang sila doon at sumuko yung mga bulto-bultong shabuyas, tuni-tunilada sa mga pulis. So ngayon, 1 kilo na naman daw. Palutang-lutang ulit sa karagatan. Alam naman natin, ito pang suna. Lalo na doon sa si Bongbong Marcos kamakailan ay nag-trending doon sa Jinsan na pupunta doon tapos yung convoy na sinigawan ng Duterte. Para yun sa suna. Kaya siya nag-iikot-ikot, nangangako doon sa mga lugar na yun. Pagkatapos yan, wala na. Para may pagmamalaki siya sa kanyang darating na suna. So, ayon sa PDEA or Philippine Drug Enforcement Agency, posibleng bahagi ito ng operasyon ng Sam Gore o The Company, isang kilalang transnational crime group na sangkot sa malawakang bintahan ng shabu sa Asia Pacific. Para namang hindi alam, no, o sa hindi nakakaalam, na din tayo, nag-i-export ang Pilipinas ng ipinagbabawal na gamot. Tandaan ninyo, ulitin ko, si Mark Anthony Sayarot, na kaibigan ni Bongbong Marcos, nila ni Martin Romualdez, ay nagluluto ng ipinagbabawal na gamot at na-raid iyon doon sa Alabang, na isang kilalang pangmayamang subdivision. Bakit iyon nahuli? Dahil nag-export sa Australia ng kalahating toneladang shabuyas, kalahating toneladang kokaina na nahuli ng Australian Federal Police. Nung mahuli iyon, malaman na galing Pilipinas, i-google ninyo andoon. Nakipag-cooperate ang Australian Federal Police sa PDEA o doon sa Pilipinas, sa mga men in uniform, sa PNP, ganyan. Nahuli yon, pinakawalan. So sa tingin ninyo, itong mga nagbebenta dito, yung mga ipinagbabawal na gamot na to, na nahuli, na sumuko dyan, palutang-lutang sa karagatan na nasasabat, dapat itanong ito kay Tore, kay Bongbong Marcos at kay Boyeng Rimulya. Tandaan ninyo mga lalabs, mga bayots. Kamakailan lang din yun, 2 weeks ago yata yun. May 21 na Filipino seafarers ang nahuli din sa Argentina dahil may daladalang ipinagbabawal na gamot at ine-export iyon papuntang Europe. Na kaagad-agad lumipad si Boyeng Rimulya doon sa Argentina.
Dahil, ano po gagawin niya doon? Siyempre, makikipag-negotiate doon sa Argentinian authority para pakawalan ang mga seafarers doon. O baka hindi, kung walang hukumbitay doon o kung ano, patay ang mga seafarers. Tapos ang pagbintangan pa na ito na naman, transnational. Dati China, ang sabi ng tawag dito, Philippine Coast Guard, dahil gunais daw sisirain ng China, ng bansang China, ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Nasa Malacanang ang number 1, no? Singhotero, ngumanganga nga ng dugo. O di ba panay ang ngiwi, tapos dip ang dip kung ano-ano na hindi alam kung anong sasabihin dahil nga ayaw magpa-hair follicle drug test ng mismong presidenteng bangag at adik. Anong aasahan mo ngayon sa bansang Pilipinas under Marcos administration na adik? Kundi talagang babaha ang siyabuyas, ang iba't ibang klase ng ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Dahil nandyan ang pinaka-protector na user, business nila to, nasa Malacanang. Si Bangag, Bongbong Marcos. Kung hindi siya adik magpa-hair follicle drug test siya. Transparent. Takot siya doon. So sabi pa dito na pag-alamang ang mga illegal na kargamento ay karaniwang dumadaan sa maritime smuggling routes. Abagay na kilalang estratehiya ng Samgor para maiwasan ang mga otoridad. Hindi rin sinasabi ng PDEA na maaaring itinapon ang siyabuyas matapos ang hindi inaasahang operasyon na ginagawa ng mga otoridad. Kasunod ng pagkakatuklas, agad na sinunog ng PDEA ang mga nakumpiskang siyabuyas o ipinagbabawal na gamot bilang pagsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad sirain ang mga ito para hindi na maipuslit at maging banta sa publiko. Kamakailan ngayon kumakalat na yung sinunog doon, nandoon si Bongbong Marcos, puro tawas. hindi talaga totoong siyabuyas or ipinagbabawal na gamot. Malaking negosyo to. Itong mga nahuli nila, kung totoong nahuli ito, mga lalabs, mga bayots, negosyo nila to. Ibebenta din ito sa market pag pira-pirasuhin ba, pag hati-hatian kung ilang mga gramo doon sa lugar na to, doon sa lugar na yun. Negosyo nila. At yung iba siguro pa dito, export to kagaya ng nangyari doon sa 21, ulitin ko, na seafarers na nahuli sa Argentina. Ayan, negosyo to nila, mga lalabs, mga bayots. Wala kayong sinunog. Tawas nga daw yung nasunog doon sa Tarlac. So, magiging Cambodia na tayo nito, kaya Mexico, no? Talagang ang mamamayani sa Pilipinas. Kung magtagal ang Bongbong Marcos administration, susundan ni Martin Romualdez, isa na tayong, alam nyo na kung ano yon, bansang punong-puno ng ipinagbabawal na gamot.